Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Baldo. Ako po ay tubong Maynila. Ang karanasang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa isang karanasan ko na naganap noong taong 1988 sa probinsya po ng Siquijor na kung saan ay nagbabakasyon kami ng aking ina. Nang mga panahong iyon ay 12 taong gulang pa lamang po ako. Isinama ako ng aking ina sa kanyang probinsya upang dalawin ang kanyang pamilya. Buhat kasi na magkapamilya na sila papa ay hindi na siya nakadalaw pa doon. Sa mura kong edad ay hindi nalingid sa akin na ang Siquijor ay kilala bilang lugar ng mga hindi pangkaraniwang tao. Huwag ho kayong magagalit. Ang ibig ko pong sabihin ay yung mga taong may angking kakayahan na hindi tinataglay ng karamihan. Yung bang mga taong may angking lihim ng karunungan. Kinatatakutan din kasi ang mama ko sa amin, gawa ng alam nilang taga-Siquijor ito. Hindi naman sila takot sa pisikal na anyo ni Mama Kuya Bari para sa ikalilinaw, kundi takot sila na awayin si Mama dahil baka raw ipakulam sila nito. Kasi nga, taga-Siquijor nga ang mama ko. Sa kadahilanang sa lugar daw kasing iyon ay maraming mangkukulam at mga aswang. Kaya naman sa pagdating namin sa baryo ni na mama ay hindi ako gaanong lumalabas ng bahay gawa ng hindi ko naman naiintindihan ang kanilang dialekto. At isa pa ay natatakot din ako sa mga taga roon. Baldo, hindi porket kilala ang Siquijor na isla ng mga mangkukulam ay paniniwalaan mo ng mga mangkukulam nga ang mga nakatira dito. Mabubuti ang mga tao rito. Marami ang nagkakalat ng maling balita. Oo, maraming mananambal dito, pero ang mga taong mananambal ay sa mabuti nila ginagamit ang kanilang lihim na karunungan. Nakadalasan ay nagbibigay lunas sa mga nangangailangan ng kanilang tulong. Ang wika ni Lolo sa akin isang araw. Napansin niya siguro na nangingilag ako sa mga taga roon maging sa kanila. Kaya iho, maglibang ka lang habang naririto ka sa lupang sinilangan ng iyong inaanak dahil minsan lamang maging bata. Dagdag pa ni Lolo at nagsimula na siyang magkwento ng mga karanasan niya noong kanyang kabataan. Hanggang sa naging panatag na din ako at iwinaglit na ang mga pangit na bagay na bumabagabag sa isipan ko, Kuya Bari. Nakipagbiruan at nakipag-usap na rin ako sa mga pinsang ko doon makalipas ang isang araw. At masasabi kong hindi naman pala talaga nakakatakot sa lugar na iyon. Araw-araw ay paiba-iba ang nilalaro namin at naliligo din kami sa mga ilog na siyang pinakagusto ko sa lahat. Isang araw, nang magpunta kami sa ilog ay may isang matandang babae na napadaan sa nililiguan namin, Kuya Bari. Pansin ko ang panay na lingon niya sa akin at pakiramdam ko ay may kakaiba sa uri ng kanyang pagtingin sa akin. Sa puntong iyon ay nakaupo ako sa isang malaking bato. Nagulat na lang ako nang bigla akong hinila ng isa sa mga pinsan ko at ikinubli sa likod ng batong napatungan ko. Siyempre, sa ginawa niyang iyon ay napatanong ako kung bakit. Naku Baldo, huwag kang makikipagtitigan sa matandang yan. Sinasabi kasing isang aswang ang matandang yan. Anya, na ikinagulat ko naman. Ano ka mo? Aswang? Talaga bang may aswang dito? Pero hindi naman siya nakakatakot tingnan . Parang normal na tao lang naman ang matandang iyon. Naguguluhang sagot ko naman sa kanya. Basta huwag ka na makulit. Kapag ka nakita mo siya ay umiwas ka at magtago. Dagdag na wika niya. Noong makauwi na kami, kaagad kong tinanong si Lolo tungkol dun sa matanda na sinasabing aswang. At ayon kay Lolo, nakalat daw sa baryo na
aswang nga ang babaeng iyon. Subalit wala namang nakakita na kumain iyon ng tao o di kaya'y may tangang parte ng katawan ng tao. Ang napabalita lang daw ay may nakakita na nasa nakakatakot na anyo ang matandang iyon. Ngunit wala pa naman daw nabiktima o nakain ang matanda na taga roon sa kanila. Mga usap-usapan lang daw iyon. Pero magkaganoon pa man ay huwag daw kaming magpapakampante, gayong hindi rin daw namin lubos nakakilala ang matanda. Ang mas mabuti raw ay umiwas na lamang dahil baka totoo nga na isang aswang ito. Hanggang isang gabi, masaya kaming naglalaro ng taguan sa isang bakanting lote. May kabilugan kasi ang buwan noon at napakaliwanag nito na nagdudulot ng liwanag sa buong paligid. Saktong-sakto sa larong naisip namin. Doon ay may ilang mga matataas na puno at mayayabong din ang mga damo na masarap pagkublihan, gawa ng hindi kaagad makikita ng taya ang mga kalaro niya. Dahil nga sa hindi ko kabisado ang kanilang diyalekto, ay sa wikang Filipino ko sila kinakausap na nakasanayan din naman nilang tumugon sa ganoong wika rin. Kaya naman ay madali lang kaming nagkaintindihan kahit na medyo nahihirapan silang managalog. Ako naman ay pilit na inaaral ang kanilang mga salita. May mga naiintindihan din naman ako kahit papaano dahil na rin sa tinuturuan nila ako sa salitang Bisaya. Pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Ang saad ng isa ko pang pinsan na siyang taya sa laro. Kaagad na kaming nagsitakbuhan bago pa niya narating ang bilang 3. Doon ako nagkubli sa isang malaking puno na mayroong nagtataas ang mga talahib. Nakadapa ako sa parte ng mayayabong na talahib upang hindi kaagad ako makita. Maya-maya'y naririnig ko na isa-isa nang natatagpuan ang mga kalaro ko. Kaya naman ay pagapang akong gumayak patungo sa kahoy na binabantayan ng taya upang maisalba ang sarili. Subalit nagulat na lang ako nang may isang pares ng paa ang nakapako. Sa pagtingala ko ay nasilayan ko ang matandang babae na nakatunghay sa akin. Ito yung matanda na sinasabi nilang aswang daw. Nakangisi siyang nakatingin at nakalabas ang kanyang dila na pinaglalaroan niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Dahil sa labis na pagkabigla ay napatayo ako dahilan para makita ako ng taya. Napatingin pa ako sa gawin ng pinsan ko. Ngunit sa pagsipat kong muli sa kinatatayuan ng matanda ay hindi ko na ito nakita pa. Dahil doon ay nakaramdam ako ng takot kaya nagmamadali akong lumapit sa mga pinsang kong nagkukumpulan at sinabi ko na nakita ko ang matandang babae. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, nagpasya na kaming umuwi na lamang sa kanya-kanyang mga bahay dahil na rin sa takot sa mga asong umaalulong. Ano? Sigurado ka bang yung matanda nga ang nakita mo, Baldo? Baka naman namamalikmata ka lang dahil siya lagi ang naman ng usapan nyo ng mga pinsan mo noong isang araw. Saad naman ni Mama nang mabanggit ko sa kanila ang tungkol sa pangyayari nang naglaro kami. At dahil nga sa nakita ko naman talaga ang matanda ay pinanindigan ko ang mga sinasabi ko. Kinabukasan, nautusan ako ng mama ko na bumili ng asin sa may kalapit na tindahan. May paniniwala kasi sa amin na hindi pwedeng maubusan ng asin kapag sumapit ang gabi. Kaya kahit bandang 5:30 na lang hapon noon ay nagtungo ako sa tindahan dahil kailangan naming makabili ng asin bago sumapit ang dilim. Madulas at maputik ang daan patungo roon, sanhi ng pag-ulan. Habang nagpapayong, kasabay ng pagdadabog ko dahil ako pa ang inutusan gayong marami naman kami sa bahay, ay tinuntun ko ang daan patungo nga sa may tindahan nang biglang kumidlat
nasipat ko ang matanda sa gilid ng dinadaanan ko. Medyo magulo ang buhaghag niyang buhok. Wala nang katao-tao sa daan maliban sa aming dalawa. Batid kong nakatingin siya sa akin, ngunit hindi ko na iyon binigyan pansin pa dahil pabilis na ng pabilis ang paghakbang ko dahil paulit-ulit na ang pagkidlat at sinasabayan pa rin ng pagkulog. Nang marating ko ang tindahan ay bumuhos naman ang napakalakas na ulan. Kaya kahit may payong naman ay hindi ko na pinilit na sumulong dahil nag-alala ako na baka mabasa pa ang isang supot ng asin na binili ko. Naghintay ako ng matagal habang nagmamasid-masid sa paligid ko. Nakaramdam na rin ako ng kaba ng mga sandaling iyon. Noong medyo humina na ang ulan ay saka ako gumayak para makauwi na. Noong nasa kalagitnaan na ako ng madilim na paligid nang bigla na namang kumidlat at tila ba napako na lamang ako sa kinatatayuan ko nang makita ang matandang babae sa nakakatakot nitong anyo. Magulo ang kanyang buhok, nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatanaw sa akin habang nakangisi siya ng nakakaloko. Naulit pa muli ang pagkidlat at nasipat ko siyang muli at sa puntong iyon, humaba na ang kanyang dila. Dahil sa takot ay napatakbo na ako, Kuya Bari, ngunit sa hindi ko malamang dahilan ay napatid lang ako. Ramdam ko ang pagbagsak ko sa maputik na daan at ramdam ko rin na may malapot na laway mula sa isang dila ang nasa mukha ko nang sumadsad na ako sa putikan. Sa muling pagkidlat, nasilayan ko ang matandang babae na nasa harapan ko na at dinidilaan ng aking mukha pababa sa may liig. Halos wala ng boses na lumabas sa bibig ko dahil sa tindi ng takot ko, Kuya Bari. Mabuti na lamang at nakakuha pa ako ng lakas ng loob upang makatayo. Basa na rin ako sa mahinang pag-ulan at hindi ko na alam kung saan tumilapon ang dala kong payong nang madapa ako sa maputik na daan. Pero yung dala kong asin ay hawak ko pa rin. At dahil sa kaba ko ay kaagad na akong kumaripas ang takbo nang makabangon ako. Subalit hindi pa nga ako nakakalayo ay may magaspang na kamay ang biglang humila sa akin. Nagsisigaw na ako noon, ngunit alam kong walang makakarinig sa akin dahil sa muling pagbuhos ng malakas na ulan. Nagpumiglas ako ng gusto at pansin ko na humihigpit ang pagkakahawak sa akin ng kung sino. Naiiyak na rin ako sa mga sandaling iyon dahil sa alam kong ang matandang aswang ang gumagawa noon sa akin. Tabang! 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 Paulit-ulit kong sigaw. Kahit malakas ang ulan ay narinig ko ang kanyang paghagikik na para sa akin ay nagdudulot ng matinding kilabot sa katawan. At sa puntong iyon ay ramdam ko ang pagdila niya sa braso ko. Hanggang sa hindi ko malamang dahilan ay binitiwan din ako ng matanda. Nang mapagtanto ko na hindi na siya nakahawak sa akin ay kaagad akong kumilos upang makausad na. Nagtatakbo ako sa abot ng aking makakaya. At ang asin na binili ko ay nalusaw na sa malakas na ulan. Noong nasa bungad na ako ng bakuran ng bahay nila Lolo nang makaramdam ako ng panghihina at tila ba nagdilim na lamang ang lahat sa paligid ko ng mga oras na iyon. Kinabukasan, pagkagising ko ay ramdam ko ang matinding panginginig. Ngunit ang init-init naman ng hangin na lumalabas sa ilong ko. Ang sakit din ng buo kong katawan. Doon ko palang napagtanto na nasa loob na pala ako ng silid namin ni Mama. Napansin ni Mama na gising na ako kaya naman ay lumapit siya sa akin at nagtanong, "Anak, nag-alala ako sa iyo kagabi.
Akala namin ay kaya ka natagalan sa pagbili mo ng asin dahil sumilong ka lang doon sa tindahan. Pero nung pupuntahan na sana kita, ay nakita kitang nakahandusay na sa ibaba ng bahay at basang-basa. Gusto kong sumagot kay mama at ikwento sa kanya ang naranasan ko ng gabing iyon. Ngunit para bang may pumipigil sa akin na ibuka ko ang aking bibig. Nakatitig lang ako sa kanya, Kuya Bari, at lumuluha ang mga mata ko. At sa mga sandaling iyon ay nagpatuloy lang ako sa panginginig. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko dahil pakiramdam ko po ay gumagalaw ang mga bagay sa paligid. Subalit ang tenga ko ay nakikiramdam lang sa paligid at dinig na dinig ko ang mga pinag-uusapan nila sa loob ng bahay. Saka ko lang napagtanto na nilalagnat pala ako ng husto nang marinig ko ang sinabi ni Lolo na dalhin daw ako sa mananambal. Iyon kasi ang nagsisilbing doktor ng mga taga roon. Sa pagtungo po namin sa bahay ng mananambal, Kuya Bari, ay pinaupo ako sa isang silya. Doon ay hinawakan ako ng mananambal at may ipinahawak siya sa akin. Hindi ko na nakita kung ano pa iyon dahil sa hirap akong ibuka ang mga mata ko, gawa ng lalong sumasakit ang ulo ko kapag nakakakita ng liwanag. Ngunit ramdam kong matigas at magaspang ang bagay na iyon. Matapos ma-examine ng mananambal, sinabi niyang pinaglaruan daw ako ng isang nilalang kaya ako nagkaroon ng mataas na lagnat. Akala naman ng lolo at nanay ko ay engkanto ang dahilan ng pagkakasakit ko. Subalit nang ilahad ng mananambal ang uri ng nilalang ay nabigla si na mama. Pinaglaruan ng aswang ang anak mo. Nakuha niya ang lagnat dahil sa labis na takot sa aswang at sa pagbabad niya rin sa ulan. Pero huwag kang mag-alala. Magbibigay ako ng panlunas sa nararamdaman niya. Mukhang kinawiwilihan ng aswang ang anak mo. Narinig kong wika ng mananambal. Ano po? Abay, sino namang aswang ang nakakuha ng pansin sa anak ko? Takang tanong ni mama. Sinagot naman siya ng mananambal na ako na raw ang tanungin kapag gumaling na raw ako. At sa loob nga ng 2 araw matapos na magbigay ng lunas sa akin ang mananambal, nakuha ko na ring gumaling at nanumbalik ang dati kong lakas. Umayos na ang pakiramdam ko at nagsimula nang magtanong sina lolo sa akin kung ano nga ba daw ang nangyari noong gabing naulanan ako sa may tindahan. Naupo ako at maayos na isinalaysay at inilarawan ko sa kanila ang mga pangyayari at kung gaano ako natakot sa matandang aswang na dumila-dila sa mukha at braso ko. Ay, may paglalagyan sa akin ang matandang yun. Makikita niya. Galit na saad ni Lolo at nasilayan ko sa kanyang mukha ang galit at pagnanais na makapaghiganti. Nakita ko na lamang ang sarili ko ng mga sandaling iyon na umiiyak. Nanumbali kasi ang takot sa akin at binalot ako ng kilabot ng paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang mga naganap sa pagitan namin ng aswang na iyon. Hiniling ko naman kay mama na umuwi na sa Maynila, subalit hindi pa raw pwede dahil sa susunod na linggo pa ang nakalagay na petsa sa tiket ng barkong sasakyan namin pauwi. Simula noon, Kuya Bari, hindi na ako lumalabas ng bahay dahil takot ako na baka magtagpo uli ang landas namin ng matandang aswang. Ngunit sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Isang araw ay nagkayayaan ang mga pinsan ko na magtungo sa ilog upang maligo. Kahit na alam kong dapat ay nasa bahay lang ako, dahil sa inip ko na rin ay sumama pa rin ako sa kanila. Nataon naman kasing wala sa bahay sina lolo at lola,
pati na rin si Mama. Sabi ko sa sarili ko, maaraw naman at tirik pa nga, kaya nasisiguro kong hindi ako gagalawin ng aswang na iyon. Batid ko kasing sa gabi lang sila nakapambibiktima, kaya ng mga sandaling iyon ay hindi siya makakapinsala sa akin at isa pa ay may habak na din naman ako kaya siguradong hindi na siya makakalapit sa akin. Doon sa ilog ay masaya kaming nagsipagligo. Sigawan at tawanan ang pumupuno sa banayad na pagdaloy ng tubig ilog. Sa mga sandaling iyon ay damang-dama ko ang kasiyahan kasama ng mga pinsan ko. Ngunit nang walang ano-ano ay biglang dumaan ang matanda. Tinahip ng kakaibang kaba ang dibdib ko nang masilayan ko siya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mabilis ang ginawa niyang paghakbang at nakayuko lang siya na tila ba nahihiyang ipakita ang kanyang mukha. Kami naman ng mga pinsan ko ay dali-daling umahon sa tubig at mabilis na nagsibihis ng mga damit at pantalon saka kaagad na umalis doon. Takot kami na baka mapahamak. Dahil sa ako ang huling nakapagsuot ng pantalon ay nahuli rin ako sa paglalakad. Bago pa ako tuluyang makalayo sa ilog ay nilingon ko ang kinaroroonan ng matanda at nasipat ko siyang nakatingin din sa direksyon ko. Sinalakay na naman ako ng matinding pagkabog ng dibdib. Ngunit sa mga oras na iyon ay mas nanaig sa akin ang tapang. Nanatili akong nakatayo at nakatanaw sa kanya. Hindi ko nga lang sinubukan na makipagtitigan pa dahil baka mahipnotismo pa ako ng matandang iyon. Ngunit sa ginawa ko, Kuya Bari, ay parang natakot ang matanda at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Ako naman ay sinundan lamang siya ng tingin. Subalit bigla na lang akong hinila ng isa sa mga pinsan ko dahil napansin daw niyang parang ipinako ako roon. Sa pag-uwi namin ay napag-alaman kong sinugod ni Lolo ang matandang babae at binalaan na kapag sinubukan pa niyang lumapit sa akin o kahit na sinong mga apo niya ay malalagot ito at mapapahamak. Ayon pa kay Lolo ay walang ginawa ang matanda upang pasubalian ang ginawa niya. Nanatili raw itong nakayuko lamang habang pinagsasabihan siya ng aking lolo at panay ang pagtango nito. At ayon pa raw sa matandang babaeng aswang na iyon ay tinakot lamang daw niya ako para hindi na gumala pa sa dilim. Wala daw siyang intensyon na saktan o patayin ako. Pero sa isip-isip ko ay hindi ako naniniwala dahil para sa akin po ay parang napahamak na ako kung hindi pa niya nadilaan ang natunaw na asin na umagos sa aking braso. Simula ng araw na iyon, hindi ko na nakita pa ang matanda. Hanggang sa sumapit na ang araw ng pag-uwi namin ni Mama, ay hindi na siya nagpakita pa. Bagay na ikinapanatag ng kalooban ko. Kuya Bari, ang karanasan kong ito ay nagbigay ng leksyon sa akin na kapag mayroon kang hindi magandang nararamdaman sa isang nilalang, ay mabuti nang umiwas na at huwag papakampante dahil baka iyon pa ang magbigay daan para sa iyong kapahabakan. Ang karanasan kong ito ay tila nag-udyok sa akin na hindi na mapadalaw pa sa bayan ng Siquijor. Dahil pakiramdam ko ay magpahanggang sa ngayon, tila buhay na buhay pa rin sa aking isipan ang mga nangyari noong gabing pinaglaruan ako ng isang matandang aswang sa Siquijor. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Bari. Naway nagbigay aral ang kwento ng karanasan ko sa inyong mga batang tagapakinig. More power po sa Ang Sundo Horror Stories. And God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW na walang sawang naghahanap buhay para sa kanilang pamilya.
lubos na gumagalang. Baldo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.